Ang aking pong ibabahagi sa inyo ngayong araw ay tungkol sa isang karpentero. Isang magaling na karpentero ang magre-retiro na sa pagtatrabaho matapos po ang napakaraming taon na iginugol nito sa pagtatayo ng maraming bahay. Ang karpenterong ito ay talagang hinahangaan dahil sa kakaibang galing nito sa pagbuo ng magagandang tirahan. Short background muna tayo mga kanyusik, no? Noong bago pa lang siya naging bahagi ng isang kilalang contractor, ay nirequire siya nito na mangako na lahat ng bahay na kanyang itatayo ay dapat ituring niya na pinakaimportanteng proyekto na ipinahawak sa kanya. Sinabihan din siya ng kanyang kontraktor na dapat mangako siyang bawat proyekto na ibibigay sa kanya ay gagawin niya ng punong-puno ng creativity, dedication, pagmamahal at pagpapahalaga. At balik tayo sa present mga kanyusik, no? Ito nga po, itong karpentero desididong-desidido na mag-retire. Dahil po gustong-gusto niya na talagang magretiro, nagpunta siya sa opisina ng kanyang boss upang sabihin ang kanyang planong pagre-retiro. Pero bago payagan ng kanyang boss ang karpentero na magretiro, ay humiling muna ito sa kanya na bumuo pa ng isang bahay na panghuli na nitong proyekto sa kanya. Dahil malaki ang respeto at pagpapahalaga ng karpentero sa kanyang boss, ay agad naman itong pumayag sa kahilingan nito na magpatayo pa ng isa pang bahay bago siya magretiro. Pero hindi na tulad ng paraan ng pagtatayo niya ng bahay sa mga nakalipas na proyekto, ay tila minadali ng karpentero ang pagbuo sa huling bahay na request sa kanya ng kanyang boss. Ang ginawa po ng karpentero ay puro shortcut na proseso para lang mabilis na matapos ang bahay dahil nais na niya talagang magretiro kaagad. Sa loob lamang ng ilang buwan ay natapos po ng karpentero ang pagbuo sa bahay. Agad namang nagtungo ang karpentero sa kanyang boss upang ipaalam na tapos na niya ang huling bahay na request nito. Tuwang-tuwa naman po ang kanyang boss at labis na nagpasalamat sa kanya. Sabay abot sa karpentero ng ilang papeles at susi sa front door ng ginawa nitong bahay. At saka sinabing, para sa iyo ang bahay na iyan. Ang bahay na ginawa mo ay regalo ko sa iyo sa ilang taon mong pagseserbisyo sa aming kumpanya. Nabigla naman ang karpentero at hindi makapaniwala na ang bahay na kanyang ginawa at binadali ay para pala sa kanya. Ano po ang aral na mapupulot po natin sa kwento natin ngayong umaga? Lagi po nating isa sa isip, mga kanyusik, na anuman ang bagay na ipinagkatiwala sa atin ay dapat laging best effort ang ibibigay po natin. Ika nga po sa kwento, dapat itrato natin ito na ito na ang pinaka-importanteng bagay na gagawin natin sa ating buhay. Minsan po kasi ang oportunidad, mga kanyusik, minsan lang kakatok sa atin. Minsan wala ng second chance. Papaano po kung hindi natin naibigay ang 100% natin? Di nasayang lang po yung tsansa na ibinigay sa atin. Gaya po ng sa kwento, hindi niya alam kanya pala yung bahay na minadali niya ang paggawa at mga mumurahing materyales pa yung kanyang ginamit. Tulad po ng karpentero, madalas hindi po natin nakikita agad ang kabuuang epekto ng ating mga ginagawa sa kasalukuyan, pero darating ang panahon na tayo rin po yung makikinabang o magdudusa sa mga desisyon o hakbang na ating ginagawa. Ang kwento pong itong mga kanyusik ay maaari rin po nating ma-relate sa ating pananampalataya sa Panginoon. Dapat 100% din po ang ibinibigay natin sa Kanya.
Tulad ng karpentero, madalas binibigyan tayo ng Panginoon ng mga proyekto sa ating buhay. Mga pagkakataon upang patunayan ang ating pananampalataya, katapatan at pagmamahal sa Kanya. Kaya dapat 100% din ang ibinibigay po natin sa Diyos. 100% yung effort natin para po sa Diyos. Hindi kalahati, hindi panandalian, hindi minadali, kundi buong puso at buong buhay. Tandaan po natin mga kanyusik na ang ating pananampalataya ay parang bahay din na itinatayo. Kung ito ay ginawa natin ng may tibay, ng may tiyaga at may pananalig, hindi po ito matitinag kahit ano pa ang dumaang bagyo o pagsubok. Pero kung ito po ay minadali, pinabayaan o walang pundasyon sa Diyos, ay madali po itong babagsak at matitibag. Sabi nga po sa Colossians chapter 3 verse 23 to 24, ano man ang iyong ginagawa, gawin ninyo ito ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat mula sa Panginoon ninyo, tatanggapin ang gantimpala. Yan po ang ating food for the soul and food for the spirit ngayong araw po ng Thursday.